Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa antanda ng pananampalataya sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Hinahamon tayo ng ating Panginoon na maging banal sapagkat siya ay banal. We must become what we worship, ika nga sa Ingles. Ngunit ano ang maging banal? Ang sabi sa ating katuruan ng simbahan at ang ating mga pagbasa sa araw na ito, ang maging banal ay maging ganap ang ating pag-ibig sa kapwa. Ito ang bantayog ng lahat ng batas ng Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kaya't sa misang ito, itaas natin ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga ipinagdarasal natin sa misang ito, na pagharian tayo ng pag-ibig ng Diyos, na nagpapaganda, nagpapaganap, at nagpapalago ng ating relasyon at buhay kabanalan. Isama din natin ang mga may krisis sa buhay, ang may mabibigat na problema, kaya't sila'y narito sa Quiapo at humihingi ng tulong sa ating poon. Naway ang inyong panata ay tunay na masuklian ng pagpapala at pagliligtas ng Diyos. At upang maging karapat-dapat tayo sa presensya ng ating Poong Jesus Nazareno, aminin natin na tayo nagkakasala, na ang mundo'y makasalanan, na nangangailangan araw-araw ng dakilang awa, habag, at pagbabago na nanggagaling sa Diyos. Iyuko natin ang ulo, tanda ng pagsisisi. Ikaw, Jesus, ang Diyos ng pag-ibig, punong-puno ng awa at pagmamalasakit sa sanlibutan. Mahalin namin ang bawat isa, pati ang aming kaaway. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ikaw, Jesus, ang Diyos ng buhay na ganap at kasiyasiya. Naway galangin namin ang buhay ng lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, pantay-pantay ang ating paggalang. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Ikaw, Jesus, ang Diyos at tagapagligtas. Pagkalooban mo kami ng kapangyarihang magmahal sa aming kapwa, lalong-lalo na sa umaapi sa amin, at mapasamin nawa ang biyaya ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala, pagalingin ang ating mga karamdaman, palayain tayo sa lahat ng umaalipin sa atin, at akayin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang silangan at kanluran,
kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan: hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitan ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yun ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang linggo sa ating lahat. Amen? Palagpakan natin ang ating poong Jesus Nazareno. Lahat ng pumalakpak, answered prayers ka na, kapatid. Amen? Okay, no? Muli tayong tinipon ng Panginoon sa karaniwang panahon. Tayo po ay nasa 7 linggo ng karaniwang panahon. Mahabang karaniwang panahon. Siguro hinahamon tayo na ating masdan, damhin, makaniig ang Diyos sa pang-araw-araw at ordinaryong pangyayari sa ating buhay. No? Sapagkat ang ating Panginoon ay nagbubunyag ng kanyang himala at ang kanyang pagpapala sa araw-araw ng ating buhay. At ngayon po hinahamon tayo ng Diyos na maging ganap ang buhay natin. Be perfect. For your Father is perfect. Sabi nyo nga, perfect. Yan, no? Maging ganap. Hindi lang tayo nabubuhay na may mga tao kasi, no? They are not living. They are just existing. No? They are just existing. They are not living. No? May mga tao nabubuhay lang para kumain, matulog, magtrabaho, mag-ipon, tumanda, magkasakit, mamatay. No, yan. Parang ordinaryo lang. Ganun lang ba ang buhay ng isang Kristiyano? Nasa existing ka lang, surviving. Ang hamon sa atin ay mabuhay, naganap, itaas ang uri ng ating buhay ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Amen? No? At paano magiging ganap ang buhay natin? Paano magiging perfect ang buhay natin? Sabi nga sa aklat ng Levitico sa unang pagbasa, maging banal ka. Lumago tayo sa kabanalan, sapagkat ang ating Diyos ay banal. Sabihin nyo, be holy. Yan, no? For God is holy. Sabi nga natin, be what you worship. Become what you worship. Kaya tinan nyo yung mga tao, tinan nyo yung mga fans ng mga artista. Ginagaya yung kanilang artista. Kung anong kulay ng buhok, kung ang kulay ng buhok ay asul, ang buhok din niya asul. Kung ano yung damit ng kanyang sinasamba, yun din ang kulay ng kanyang damit.
Pero kung ang ating Diyos ang ating sinasamba, matulad tayo sa ating Diyos. Amen? No? Kung banal ang Panginoon, hangarin natin na mabuhay na banal. At paano tayo magiging banal? Sabi nga sa Vatican II, holiness is the perfection of love. No? Kapag naging ganap ang pag-ibig natin, ang kabanalan na hindi nakalutang sa langit. Sa konkreto, ang ibig sabihin ng banal, maging ganap ang pag-ibig mo araw-araw. Maging ganap ang pag-ibig mo sa kapwa araw-araw. At sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ng 3 uri ng pag-ibig na masasabi kong radical kind of love. Radikal. Pag sinabing radikal, nanggagaling sa ugat. Radix, no? Ugat ng lahat ng pag-ibig. Pinakadakila sa lahat ng pag-ibig. Sabi nga, love is the principal commandment ng simbahan. Ang pinakarurok ng buhay Kristiyano ay pag-ibig. So anong pag-ibig ang nagpapaganap? No? Hindi yung sentimental love. No? Ano yung unang-una, sabi sa unang pagbasa, yung mahalin mo. Pakinggan nyo, ha? Hello? Ayan, no? Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sus Mariosep, no? Pag nilayan nyo lang yan, kapag pagnilayan nyo yan, magbabago ang relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong anak, lalo na sa iyong biyanan. Magbabago ang relasyon mo sa iyong kapitbahay, sa iyong kasama sa opisina o sa pabrika. Mantakin mo, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Walang pinagkaiba. Ang pagmamahal mo sa sarili mo at sa pagmamahal mo sa kapwa mo, pareho lang yan. Yan ang tinatawag na solidarity. Sabi niyo nga, solidarity. Yan, no? Be one with, no? Maging kaisa ka ng iyong kapwa. Kaya kung ginagalang mo ang sarili mo, galangin mo rin ang kapwa mo. Kung inaalagaan mo ang sarili mo, alagaan mo rin ang kapwa mo. Kung pinagpapahalagahan mo ang sarili mo, pagpahalagahin mo rin ang iyong kapwa. Kung pinag-iipunan mo ang sarili mo, pag-ipunan mo din ang iyong kapwa. Amen? Kung pinagdarasal mo ang iyong sarili, pagdasal mo rin ang iyong kapwa. Kung tinutulungan mo ang iyong sarili, tulungan mo rin ang iyong kapwa. Sapagkat walang pinagkaiba, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Isang napakatayog na uri ng pamumuhay. Palagpakan natin ang Panginoon. Ayan, no? Ba? Matayog na uri ng buhay, no? Life of significance, no? Life of significance. Mantakin mo, minamahal mo ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pangalawa, itinaas pa yan ng ating ebanghelyo. Itinaas pa po ng ating ebanghelyo. At ang sabi nga ng ebanghelyo, hindi lang ang iyong kapwa ang pagmamahal mo tulad ng sarili mo, mahalin mo rin ang iyong kaaway. Sus Mariosep, no? Kaaway natin, yung nagnakaw sa atin, yung nanira sa iyo, yung nagdemanda sa iyo, nanakit sa iyo, at pumatay, no, ng isa sa iyong mga minamahal sa buhay. Kaya mo bang mahalin ang iyong kaaway? Hindi lang kapwa, kaaway ang hamon sa atin upang merong pinagkaiba, upang tunay na maging radikal, ganap ang iyong pag-ibig. Mahalin mo ang iyong kaaway. Paano mamahalin ang kaaway? Ano sabi sa Ebanghelyo? Napakaganda sa Ebanghelyo. Kung napakinggan nyo yung pagkakabasa ni Father Marvin, napakaganda. Pag sinampal ka sa kaliwa, anong gagawin mo? Iharap mo rin yung kanang piske mo sa kanya. Kapag ikaw ay dinala sa husgado upang kunin ang iyong tunika, ibigay mo pa rin ang iyong balabal. Kapag ikaw'y pinilit magpasan ng dayuhan ng 1 kilometro ng gamit niya, maglakad ka pa rin ng 1 kilometro upang pasanin ang pinadala sa iyo. Anong hamon? Ito po yung tinatawag nating active non-violence. Sabi nyo nga, active non-violence. Ayan, no? Sa harap ng kaaway, pakitahan mo ng mabuti. Gawan mo siya ng kabutihan.
ipakita mo sa kanya. Kasi yung kaaway, gusto kang tanggalan ng respeto. Pero ang active nonviolence, nire-respeto mo pa rin siya. Kahit kaaway mo siya, pinapakita mo yung iyong pagrespeto sa kanya. No? Ginagawan mo pa rin siya ng kabutihan. Hindi ka nagiging marahas sa harap ng karahasan. You don't counter the violence done to you. No? Hindi ka pasibo, gumagawa ka ng mabuti sa kanya, hindi ka counter-violent, no? Ikaw ay active non-violent. Pinapakitahan mo siya ng kabutihan. Kahit na ginagawa kanya ng kasamaan, sapagkat naniniwala tayo, mas higit ang kabutihan, ang kapangyarihan ng kabutihan ay mas higit kaysa kapangyarihan ng kasamaan. Amen? No? Tandaan niyo yan. Mas higit ang kapangyarihan ng kabutihan kaysa kapangyarihan ng kasamaan. No? May konsyensya ang lahat ng tao. May kabutihan sa lahat ng tao. Nakita ko po yan sa aking trabaho sa Caritas Manila, sa mga bilanggo na aming dinadalaw at tinutulungan sa iba't ibang bilangguan sa Metro Manila. Walang taong napakasama. Walang taong hindi maaabot ng katubusan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nananahan sa lahat ng tao, mabuti o masama. Amen? Kaya't kaya nating mahalin ang kaaway dahil naniniwala tayo, bawat isang tao may kabutihan sa kanyang konsyensya. Kaya sa harap ng karahasan ng ating kaaway, pakitahan natin ang active non-violence. Ipakita natin ang respeto, ang dangal at ang kabutihan ng bawat isang tao. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At ang huling pinakamataas na uri ng pag-ibig, hindi lang ang mahalin ng kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, hindi lang mahalin ang pag-ibig ng dahil sa kabutihan ng Diyos. Sabi nga sa Juan 15, sabi ng Panginoon, ang kanyang matinding utos, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Love one another as I have loved you. Mahalin natin ang ating kapwa kung paano tayo minahal ng Diyos. Kung paano tayo minahal ni Kristo. At anong klaseng pag-ibig yan? Yan po ang tinatawag na everlasting love. Sabi nyo nga, everlasting. Yan, no? Pag-ibig na walang hanggan. No? Pwede ba yon? Pag-ibig na walang hanggan. Nung nakaraang Martes, pinagdiwang natin ang February 14. Ano pinagdiwang natin? Valentine's Day. Pinagdiwang nyo ba yon? Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Ano? Sino rito may asawa? Taas ang kamay na may asawa. Ba't parang malungkot kayo? Pwede ba yung walang hanggang pag-ibig? Ano? Sabi ni Lord, pwede ba yung walang hanggang pagsasama? Hanggang katapusan ng ating buhay? Pwede. Paano? Meron akong kinasal, ako'y tuwan-tuwa, at ako po'y nag-renew ng isang kasal. And they have been married for 64 years. Wow. Buhay pa pareho. 90s. 64 years. No? 92, 91. Sabi ko, paano kayo nakatagal ng 64 years? Sabi nila, Father, habang buhay ang pagsasama namin. Pinangako namin kay Lord. Paano kayo nakatagal? Hindi ba kayo nagsawa sa mukha ng bawat isa? Hindi ba kayo nagsawa sa sound effects ng bawat isa? Sa amoy ng bawat isa? Hindi ba kayo nagsawa sa pag-uugali? Isa lang ang formula namin, Father. Kaya kami nakatagal ng 64 years. Gusto niyo malaman ano formula nila? O next month na lang. Ang formula nila, kami po'y nagpapatawad sa bawat isa. Amen? Kaya sila ka nakatagal ng 64 years. Ang pag-ibig na walang hanggan ay posible kung kaya nating magpatawad. Kalimutan ang pagkakamali ng ating asawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagpapatawad. Matthew 18, sabi ni Lord, how many times do I have to forgive? 70 times, 7 times. 7 means walang hanggang pagkapatawad. Amen? Siguro sa mga nakatagal ng pagsasama dito, bilang mag-asawa, pinapatawad nyo ang bawat isa. Amen? Marriage, brothers and sisters, always remember,
is not the union of two perfect people. Yung mga tumatagal sa pagkasama. Marriage is not the union of two perfect people. No. Marriage is the union of two great forgivers. It is the union of two great forgivers. Like our Lord Jesus Christ, who have forgiven us from all our sins. Amen? No? Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya mga kaibigan, mga kapanalig, sa pagpapatuloy ng ating misa, wag lang tayong existing. We must be living life in all its fullness. At ang hamon, maging banal. At paano magiging banal? Maging ganap ang ating pag-ibig sa bawat isa. Tatlo ang binahagi nating pag-ibig. Love your neighbor as you love yourself. Second level, love your enemies. No? For there is goodness in everyone. And third, love one another as Jesus has loved us. Tumayo tayong lahat at bilang isang bayan ng Diyos, itaas natin ang kanang kamay, ipagdasal natin ang bawat isa, dakilang poong Jesus Nazareno, baguhin mo ang aming buhay, mula ulo hanggang talampakan. Lumago kami sa kabanalan sa araw-araw ng aming buhay. Maging ganap ang aming pag-ibig sa isa't isa. At pagharian mo kami bilang templo ng iyong Espiritu Santo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos ng pag-ibig. Sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako. Mas makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa isa. Pinangako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama natin sa langit ang mga taong masama, mga kaaway at mga umuusig sa atin. Tugon, Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong iba't iba ang pananampalataya ay mag-usap-usap at magkasundo para sa kapayapaan, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nagkasala ng malaki sa bayan ay huwag labis na pahirapan ng pamahalaan, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga bilanggong may sakit ay kaawaan at tulungan ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga matatanda, pariman o laiko, ay ating alalahanin, pakinggan at lingapin hanggang sila'y pumanaw. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, kaawaan mo kaming mga magkakapanalig. Tulungan mo kaming maging ganap sa pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapanalig upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang magtakdang magkaroon ng gabit araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel at banal, kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Jesucristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin." Ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay ngunit natin, sa ay hinahin, ang pagkain inuwi, inusasan sa siya'y
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang dakilang amen ay tanda na ang Diyos ng pag-ibig, si Jesucristo, ay kapiling na natin sa banal na Eukaristiya. Magpasalamat tayo sa Ama sa langit, sa dasal na itinuro mismo ni Kristo. Inihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa lahat ng kaming kinakatakutan, kaguluhan at karahasan, habang buong gala kaming naghihintay sa pagbabalik ni Jesucristo na aming Panginoon. Sapagkat iyo ang kaharian, Kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga kapanalig, lalo-lalo na sa mga namamanata, sa Quiapo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na buhay, Shalom, habag at awa sa ating puso at ang biyayang hustong takal, siksik, liglig umaapaw, naway laging sumainyo. At sumayo rin. Ibahagi ng buong ngiti ang kapayapaan ni Kristo. Mga kapanalig, narito si Jesus, ang Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang Diyos ng pag-ibig. Mapalad ka, mapalad tayong lahat na tinipon sa Kanyang tipan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Atin pong pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang para sa misang ito, si Reverend Father Anton Pascual ng Caritas Manila at Radyo Veritas. Tangkilikin ang ating katolikong telebisyon, TV Maria, at ang ating katolikong radyo, Radyo Veritas, 846 AM, upang tayo po ay palaging makasagap ng totoong balita at ng mga katuruan ng ating simbahan, lalo-lalo na sa nagaganap sa ating bansa. Bilang mga Kristiyano, tayo po'y tumututol na ibalik ang bitay sa ating bansa. Kaya tayo po ay inaanyayahan na kausapin natin o sulatan ng ating mga congressman. Ngayon po'y pinagdidibatihan kung ibabalik ang bitay. Bilang mga Kristiyano, hindi po tayo naniniwala sa bitay. Unang-una, ito po ay lumang pamamaraan. Hindi na po siya epektibo. Napakaraming bansa sa buong mundo, wala nang bitay. Pangalawa, napakasama ng ating ustisya. Ang nabibitay, mga mahihirap lamang, kawawa naman. At pangatlo, pinagbabawal ng Diyos sa 10 utos, huwag kang papatay. Sabihin natin, huwag kang papatay. Legal man o illegal, huwag kang papatay. Sapagkat ang buhay ay galing sa Diyos at ang Diyos lang ang may karapatang bumawi ng buhay. Amen? No? Dapat ayusin natin ang ating mga pamilya, pagmamahalan sa loob ng pamilya, respeto sa buhay, at kailangan ang mga nagkasala ikulong kung sila'y nagkasala, ngunit bigyan ng tinatawag na restorative justice. Tulungang magbagong buhay. At nagbabagong buhay ang tao. Habang buhay may pag-asa, sapagkat merong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? At ngayon, bibigay natin ang pagbabasbas. Kami ni Father Marvin na magbabasbas sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang ulo sa pagbabasbas ng Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng naririto, mula ulo hanggang talampakan. Mapasa kanila ang pagpapala sa araw-araw ng kanilang buhay. Pagalingin sa lahat ng mga karamdaman. Pagkalooban mo sila ng biyaya na magtagumpay sa lahat ng kanilang balak. At sila'y manatiling tapat sa iyo at nagmamahalan tulad ng pagmamahal mo sa amin hanggang katapusan. At pagpalain kayo ng Diyos ng pag-ibig araw-araw, Ama
Anak at Espiritu Santo. Amen. Naganap ng piging, humayo tayong nagmamahalan at naglilingkod sa Diyos. Salamat sa Diyos.